Magandang tanghali sa ating lahat. Matutunghayan natin ang katotohanan sa likod ng totoong simbahan ni Jesucristo, kung saan dito natin malalaman kung paano itinatag ito ng ating Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Bago pa man isinilang si Jesucristo ay inihula na sa banal na kasulatan at naitala sa mga propeta ang pagdating at ang Mesiyas, at dumating na nga na siya isinilang at ipinanganak ni Birheng Maria, kung saan ito ang napiling ina ni Jesucristo. At sa plano ng amang lumikha, si Elohim ipinangalang Emmanuel o Jesucristo, at sa murang edad ay nangaral na siya, nagpakilala ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. Marami ang naniniwala sa kanya, at kung kaya't ay tinatag niya ang simbahan niya. Naghihirang siya ng propeta, 12 apostol, at itinatag ang simbahan niya sa pangalan niya. Lumago ito at libo-libo ang tagasunod niya, at lumaganap ito at kumalat sa lupain. Ngunit sa panahon niyaon ay aktibo ang imperyo ng mga Vikings, ang mga Romano, kung saan ang empire na ito ang layunin ang pananakop at ang pagpapalaganap ng kanilang simbahang Antikristo, ang pagsasamba sa hari o sa mga rebulto o Diyos-Diyosan. Ang karumaldumal na siyudad na mga rebulto na kanilang dinidiyos, at nabuo ang kaharian ng Sarahemla o ang Babylonia. Ang karumaldumal na simbahan o siyudad o kaharian, at bago pa man ang mga ito bumagsak o masunog at naibaon sa kailaliman ng dagat, ay naitatag na ang kaharian ng Jerusalem, at ito'y matatag, ngunit ito ay sinakop at winasak at dinigma ng mga Romano. Sinira ito at winasak at sinunog, at kung kaya't nagliliyab ito upang bumagsak at gumuho ang kaharian ng Jerusalem, at nadala silang pagkabihag sa Sarahemla o sa Babylonia, ang masamang kaharian at karumaldumal. Marami ang mga kaharian ang napasailalim ng siyudad na karumaldumal, at lumaganap ang pananakop at ang kaharian ng mga Vikings, ang mga Romanong imperyo. At sa pagkawasak ng Jerusalem ay nawala ang kahariang empire, at ang pagkawasak ng Jerusalem ay nawala ang kahariang ito, at lumipas ang maraming taon ay tuloy-tuloy ang extortion o panaglilipol ng mga taong di tumanggap sa reliyon nila, at ipinapapatay ito. At dito na nga dumating sa punto na ang tunay na simbahan ni Jesucristo ang kanilang tinatarget na ang burahin itong tunay na simbahan, at si Jesus na kalaban ng kanilang masama at karumaldumal na simbahan. At dito na nga nangyari na ang nangyari. Ipinapatay ng mga Romano at inutos ng masamang hari ng Babylonia o Sarahemla ang sirain ang totoong simbahan, at lubhang pagkatay ang nangyari, at pinaslang ang mga propeta, apostoles at mga membro nito. Ngunit may mga lumikas sa ilang o disyerto at nagtayo upang di malipol, kasabay ang pagparatang kay Jesucristo na pagpanggap na Diyos ay di nila matanggap na Diyos. At sa pagkakamatay ng mga alagad ni Jesucristo at pagkawasak ng mga simbahan at relihiyon
ay siya namang ang ipapatay siya sa krus, na siyang kaugalian ng mga Romanong Katoliko na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin nila. Nawala at nawasak ang totoong simbahan, at sa pagkawala at pagkamatay ni Jesucristo ay dito na buo ang galit ng Amang Lumikha, ang Diyos sa kataas-taasan at Diyos ng mga Diyos. At dahil na rin sa sumbong ng mga banal na pinapatay ng mga Romano, ay nakarating ito sa kaharian ng Ama, at labis ang pagnitnit nito, dahilan nagbunsod ito ng pangalawang paghukom o pagkalipol sa mga masama at ang pagpaparusa nila. At kasama dito ang pinakarumaldumal na siyudad, ang Sarahimla o Babylonia, ang mga masamang unang Romano, at ito ang nagdala sa kanila sa labis na kaparusahan. At kasabay ng pagkalagot ng hininga o pagkamatay ni Jesucristo ay lubhang dumilim ang palibot, na yanig ang buong lupa at nangabiyak ito, at sa labis na kidlat, lindol at di maipaliwanag na lakas na nito, na siyang bumibiyak sa malaking bahagi ng lupa. Lumubog ang mga bansang masasama, humihiwalay at nabiyak, at nagkapira-piraso ito, at may mga pulo na lumitaw. Ngunit ang pinakamasaklap at ang kagilagilas nito ay ang parusa sa pinakakarumaldumal na siyudad o kaharian, ang Sarahimla, na ang Babylonia, ay siya ang dumanas ng lupit na parusa ng Ama sa langit. Sa sobra ng lakas ng lindol ay nawasak ito, at pinaulanan ng Diyos na Ama ng matinding apoy upang matupok, magliliyab at umuusok ito. Ngunit ang pinakamasaklap dito ay inilubog ito sa kailaliman ng dagat, na walang sinumang tao o sayantist ang makatutuklas nito. At kasama ang mga kaanib ng bansang masama ay lumubog na din, pati ang mga tao, mga hari, at ang makapangyarihang hari na si Nabucodonosor, at ang pinakamakapangyarihang hari ay kasamang lumubog sa kailaliman ng Babylonia, sa lupa, ang siyudad ng Babylonia. At ang pinakasumpa ng Diyos at ang Satanas ay doon na din ikinukulong ng 1,000 years, at naging hiwaga ang pagkawala nito, na tumutukoy ito sa lugar ng Bermuda Triangle. Ngunit bago pa man nangyari ang sumpa na ito, ay pinaplano na ng Diyos Ama ang paglisan ng isang pamilyang matuwid. Bago pa man mawasak at masunog ang Jerusalem, ay inuutos na ng Diyos Ama sa pamilya ni Lehi at Sarai na lisanin ninyo ang Jerusalem, at tiyak na bumagsak ito, at sila ay lumikas na. Noon pa man ay nasa labas na ng Jerusalem, at itong pamilyang ito ang nagpapatuloy ng simbahan ni Jesucristo, at sila ang tinaguriang tupang ligaw na humihiwalay sa mga Israelita, na sa huli ay magiging hintil. At sa utos ng Diyos Ama, nalisanin mo ang Middle East o ang Jerusalem, at
pumunta sa lupang pangako, ang Amerika at Asya na siyang mga hintil o mga tuling pinili ng Diyos o mga upang ligaw. At sa patuloy na nilang pamumuhay sa ilang ay inutos na ng Diyos na gumawa ng daong o arka na siyang gagamitin nila sa pagtawid sa lupang pangako, ang tirahan ng mga hintil. At sinunod ni Lihay ang Diyos at gumawa siya ng daong na kalintulad ng kay Noah, ang pangkayari, at ganun din ang ginawa ang pares na hayop at pananim na siyang gamitin sa pagtawid sa lupang pangako. At dala nila lahat ng patuloy sumasamba sa Diyos, at dala din nila ang mga talaan ng mga ninuno nilang mga kautusan o nakasulat sa laminang ginto na siyang kanilang gabay, at si Lihay ang kanilang propetang buhay. At dahil pinagpapatay ng mga Vikings o Romano ang mga banal, at bukod tanging pamilya ni Lihay ang naiwang matuwid na natira at nagpatuloy sa tunay na simbahan ni Jesucristo, na ito'y kagustuhan ng Amang nasa langit at ni Jesucristo. At dahil sa pag-iingat ng Ama sa pamilya ni Lihay, ay kinaya nila ang mga pagsubok sa gabay ng Diyos Ama, at kahalintulad din ng arka ni Noah ang nangyari nito, at 30 days din natapos. At nang mabuo na nga ito, ay nagsimula na silang maglakbay, dala ang lahat ng kakailanganin, at sa gabay ng Diyos ay narating nila ang lupang pangako, ang Amerika, at dito sila nagsimulang mamuhay at umunlad, nagsipag-asawahan at kumalat sa Asya. Ngunit hinahabol pa rin sila ng mga Romano at dinigma ay sa protek ay hindi ninabayaan ng Diyos, at pinoprotektahan pa rin niya ito sa gabay ng Amang Diyos. At ang Amerikang ito ay ang unang taong dumating ay si Lihay, na tinaguriang Columbus, na dala ang kumpas o aguhon. Ngunit tuloy-tuloy man ang digmaan, ay di nila madaig ang lupang pangako, ay dahil sa gabay ng ating Amang lumikha, at binitawang pangako ng Diyos na walang manaig sa inyo sa digmaan. At ganon din ang Israel ay may pangako din ang Diyos, at pareho sa lupaing pangako. Kung kaya di sila nag-aaway at nagkakampi sila sa gabay ng Diyos o pangako nito, at patunay sa kasalukuyan ay walang nanaig sa kanila sa digmaan. Maski pa masama ang leader ng nito, ang mga banal na arka o daong ni Noah at Lihay ay makikita pa rin nating buo ito, at naging atraksyon at di masisira-sira dahil sa kabanalan nito. At sa paglipas ng panahon, ang mga pagparusa ng Diyos sa mga Romano, ang pagkawasak sa unang nilang simbahan o kaharian, ay binago nila ang estilo. Ginamit nila ang reliyong Antikristo, at ginamit nila ang pangalan ni Jesucristo sa pagsisimba. Ngunit ang kanilang simbahan ay sa bayan ipinangalan ito, imbis na sa pangalan ni Jesucristo, hanggang para sa di mahalata at
kunwari Kristiyano at dahil sa mga itong simbahan na tumutulig sa Diyos na si Jesucristo at nagpapatay sa Kalbaryo, ngunit nagbunga ang pananakop nila at nalimutan na nila ang ating pinuno. Ang ginawa nila kay Kristo at ang mga nakasulat sa mga aklat na iniingatan ng ating ninuno ay pilit kinuha at ginawang Biblia, ngunit sinasalansan ulit nila ito at maraming bahagi ang nawala at ang mga talaan. Tuloy ang kanilang pagpanlilang sa taktika ang Kristyanismo na pumapasok at maraming bansa ang nadala at naialis muna pumapatok at maraming bansa ang nadala at napapaniwala sa panliling lang sa simbahang ito, ang Kristyanismo ng mga Romano. Di umano, ngunit Roma ang title nito. Kasabay sa paglaganap ng Roman Catholic sa pilitang ang paghikayat, tuloy din ang paglaganap ng totoong simbahan. Pag may namatay ay na propeta at apostol ay may pumapalit, kung saan mga matutuwid lang ang inatasan ng maging tumatanggap ng obligasyon at din na rin mangahas ang mga Romano at di na nagdanak ng dugo. At sa takot sa parusa ulit sa kanila ng Diyos Ama, ang naunang dinanas ng masamang nilang mga ninuno. Ngunit sila sa ngayon ay medyo bumait na, at dahil sa gabay ng Diyos Ama at kay Kristo Jesus ay naisipan nilang formal nang ipinanumbalik ang totoong simbahan at nagtawag ang Diyos Ama at Anak ng isang propeta sa katauhan ni Joseph Smith. At sa lupa ang pangako na yon na ang Amerika ay dito ito nagsimula at siya ang hinirang na propeta buhay. Bumaba ang Diyos Ama at si Jesucristo at inordinan siya at binigyan ito nagsimula at siya ang hinirang na propeta. Bumaba ang Diyos Ama at inordinan siya at binigyan ng kapangyarihan at tinatanggap niya ang mataas na pari kay Melkisedek at ang mababang pari kay Aaron, at nakumplito ang kapangyarihan taglay at taong 1823 ay formal nang naging simbahan ito, ang simbahan ni Jesucristo mga banal sa huling araw, o The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. At patuloy itong lumaganap, mga templo, mga propeta, santo, apostolis, at patuloy itong lumaganap, mga templo, simbahan, milyong mga membro na lumalakad sa matuwid at matiyaga, sumusunod sa makitid na daan patungo kay Jesucristo, at halos lumibot na to sa buong mundo. Patunay na ito ay totoong simbahan ni Jesucristo at ito ay sa kanya nakapangalan at hindi sa isang lugar, ngunit marami nga ang piki na simbahan na nadala ang pangalan ni Jesucristo ng init. Ito ay kulto na tinatatag ng mga bulaang propeta at ito ay nakasulat na sa noon pa man sa mga banal na kasulatan at hinula na ng mga propeta. Ngunit ang mga tao napakadaling malinlang at matuklasan
at sila ay nailigaw na ng kanilang kaluluwa dahil sa bulaang mga propeta ang kanilang tagaakay, ay pareho silang mahulog sa apoy sa impyerno. At itong mga taong ito ay nalason na ang kaisipan, sarado na ang puso dahil sa kamangmangan sa tunay na salita ng Diyos at sa Biblia. Kautusan ng Diyos sa Biblia ang dahilan sa bulaang ninuno nila na kanilang sinusunod, na ang akala nila ay tama, ngunit kaya yun na lang daw ang gawin nila at sundin, ngunit kapahamakan ng kanilang mga kaluluwa at wala nang reply ito. At dahil sa mga kultong ito o Antikristo ay napakaraming ang nahulog sa apoy. Huwag naman sanang maging tanga, siguro naman nakapag-aral kayo, sayang naman ang nagpahalin lang kayo sa mga piking sugo na ito, na ang layunin ay ang magpapayaman at iligaw ang mga kaluluwa at may sanla kay Satanas. Sana magising na kayo at mabuksan ang maling paniniwala, ang masamang pagsamba ng rebulto at malatultong pananalangin, at huwag sana abutan ng pagkaguno ng mundo bago naman mahuli ang lahat. At dito pa huli ang lahat, hanapin na lang ang Alpha Omega, ang may Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, may buhay na propeta at apostoles, may templo, misyonaryo, may mga simbahan na banal at mga membro, at ang eternal life na yan, ang totoong simbahan ay kay Kristo ito nakapangalan, ang simbahan. Ngunit hindi lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan ay iligtas niya at kilala niya ang kanyang mga tupang ligaw, at ito ay may tatak sa kanyang sa pangalan. At kung nagugustuhan niyo ang aking istorya nito, follow, like, comment, subscribe mga lodi. More power. God bless us all. Thank you.